Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. So nasa third month na tayo ng taon na to. So alamin natin Capricorn kung ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang the King of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the Hermit card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Wands. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong the Fool card. Beautiful, beautiful. Napakaganda ng near future mo. In your challenge, meron po kayong the Ace of Wands. Sa fortune, meron kang the Ten of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In your divine messages, meron po kayong the Four of Pentacles. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng Abril, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Capricorn, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong po yan sa pang-araw-araw nating vlog and upload para po sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Moon card. Okay, Capricorn, ngayong buwan na ito, ramdam ng yung spirit guides yung mga takot mo, alinlangan, yung mga hindi malinaw para sa'yo, no, na parang, paano ba yun? Gagawin ko ba to? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko doon? Sigurado na ba ako? You have a lot of questions. Normal yan. In everyday life, you have a lot of uncertainties, issues, mga iniisip na mga bagay-bagay. But your spirit guides are telling you to keep the faith alive. Okay? Kung alam mo na para sa'yo to, kahit may alinlangan, kahit may duda, ilaban mo. Because your spirit guides are telling you to listen to your intuition. Pag alam mong iyo-iyo, pag alam mong dapat mong gawin, gawin mo. No? So kapitan mo ngayong buwan na to ang yung intuition para kahit malabo sa dako pa roon, alam mo yung gagawin mo. Okay? So congrats. And this is something na talagang, I don't know why, narinig ko parang meron kang surprising event na marirealize mo na, ay, buti pala nilaban ko kasi ito pala yung naghihintay sa akin. Parang ganun. Okay? Partneran natin to ng card of the month. You have transformation. Yes. Ito ang buwan na talagang magka-transform ang life mo for the better. So, you need to really open your eyes, open your heart, yung puso mo rin para ilaban siya. Kasi kumbaga parang ito yung buwan ng transition mo from old life ni Capricorn patungo sa kanyang bagong buhay. Kaya magalak ka na because changes are coming for the better. Okay? Especially in your core energy, meron kang King of Swords. Ngayong buwan na to, Capricorn, tinatawag ka ng iyong spirit guides to make a decision, to make a choice. Kumbaga, kahit malabo, kahit mahirap, kung alam mong kaya mo, ilalaban mo siya. Okay? Kailangan daw dito clear sa mind ni Capricorn kung anong gusto niya, kung anong gagawin niya, kung anong plano niya. Yes, yung dako pa roon, malabo yun. Hindi ka pa sure doon. Pero dito sa mga kaya mong kontrolin, dapat sigurado ka. Narinig ko rin dito na panahon to para mag-strategize. Hindi pwedeng bara-bara lang or gusto mo lang today, yun na yun. No. You need to make it a point that inaaral mong mabuti. Para kang naglalaro ng chess. Every move counts. Every strategy is really a big opportunity for you to win, di ba? So para kang naglalaro talaga ng chess dito, bawat hakbang ay pinag-iisipan. So sabi dito ng yung spirit guides, it's also a great time for you to speak up. I don't know why. Siguro meron kang hinahayaan lang na bagay na dapat magsalita ka na daw for you to be able to get talaga yung gusto mo. Kasi kung tameme ka lang dyan at hinahayaan mo lang na
iba ang kumilos para sa'yo, baka hindi mo makuha yung gusto mo. So you really need to tell it the way you wanted it to be and the way you wanted it to happen. Okay? So importante dito yung palaban, decisive, at talagang sigurado ka sa ilalaban mo. Okay? Clarify natin to. King of Swords being clarified by, ayun, tumilapon, dalawa, kunin natin. Strength card and the Four of Swords. Nakita ko rito, Capricorn, that meron kang dinadasal at some point, nakakawala yun ng panatag mo. Parang nararatel ka, frustrated, aligaga, irita, at parang hindi mo alam ang gagawin sa mga bagay na hindi mo kayang panghawakan. Kaya pinapayuhan ka ngayon, Capricorn, ng iyong spirit guides na magpakatatag. Relax ka lang. Relax, huminga ka. Don't tell negative things about yourself. Dapat dito mataas ang iyong kumpiyansa, mataas ang iyong pananalig sa mga dapat mong gawin, and just believe na kaya mo ito. Okay? So, isurrender mo daw ngayon, Capricorn, yung perfectionism na parang kailangan perfect, kailangan ganito, kailangan ganyan. No. Surrender those things. Ang kailangan mo ngayon, kapitan yung skills mo. Kapitan mo yung plano mo na kaya ko to, magagawa ko to, relax lang, moving forward tayo, para kahit marami kang tanong sa buhay, naandar ka pa rin. Okay? Kahit na marami kang hindi sigurado, lumalaban ka pa rin. Okay? So, just believe in yourself. Tantanan mo na yung mga negative self-talk, no? Huwag mo nang maliitin pa ang sarili mo kasi kayang-kaya mo itong ipanalo. And relax. Narinig ko rin dito, surrender to God. Itaas mo sa Kanya lahat ng takot mo, lahat ng mga questions mo, no? So that mapanatag ang puso at makalaban ka ng maayos. Okay? So Capricorn, since monthly reading ito, no? Ito na yung best time mo para ilapag yung mga wish mo na gusto mong matupad ngayong buwan na ito. So comment sa baba so that it will happen for you para sa buwan ng Marso. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito, Capricorn, panahon to para sa iyo na i-evaluate mo yung mga proseso mo para magtagumpay ka this time. Example, kung meron kang dapat maaprubahan na papeles, lahat ba yan inilalatag mo at minimake sure mo na tama yung copies, tama yung mga photocopies mo, o tama ba yung mga pictures na kinuha mo, no? Kailangan dito ginagarantisado mo na lahat ng kilos mo ay okay, lahat ng ginagawa mo ay detalyado para ma-sureball natin yung ating tagumpay. Okay? Kung meron kang inaasikaso ngayon, i-check mo lahat yan. I-double check mo to make sure na talagang okay ang lahat. Nakita ko rito that merong mga tao sa paligid mo ang hindi believe sa'yo or hindi nila gustong manalo ka. Parang ganon. So, ang dapat gawin mo dito, wag mo silang pakialaman. Wag mo silang pansinin. Focus on yourself. Kung ano naman ang gawin nila, hayaan mo sila. Basta ikaw, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung gusto mo, idiretso mo yan. Huwag ka na makinig sa mga nega at lalo't higit sa mga taong, alam mo yun, inggitero or insecure, let them be. Basta ikaw, focus tayo sa ating gagawin. Okay? Clarify natin to. So Capricorn, anong ginagawa mo today while watching our video? Nasa trabaho ka ba? Almusal? Or are you cooking for dinner? Mga ganyan. So, ano pong ginagawa nyo habang nanonood na ating special reading for you? The Six of Wands being clarified by the Chariot card. Yes, abante ka lang, larga ka lang, so good ka lang. Panahon na to para magtagumpay ka. Panahon na to para ikaw naman ang manalo. Ikaw naman ang magkamit ng magandang reward or magandang abundance this time, di ba? So, anong dapat daw gawin ni Capricorn? Sugod. Bitawan na yung dapat bitawan para makalarga ka na and choose to step forward. Hanggat daw hindi ka humahakbang, hanggat daw hindi ka ready to take on the challenge, huwag ka daw umasa ng victory. Okay? So, ang pag-focusan mo ngayon, yung forward movement, wala nang atrasan, wala nang balikan to, talagang dire-diretso ka para yung victory na gusto mong makuha, mangyari na. Okay? Para yung malabo, maging sigurado na. Okay?
Importante yan. In the area of what you need, meron kang the Hermit card. Sabi dito, Capricorn, ay huwag ka nang makontento sa limitado mong mundo. Parang madalas kasi nag-solo ka lang, you want a time on your own, ayaw mong magkwento sa iba, ayaw mong sabihin sa iba, kinakaya mo lahat mag-isa. So panahon na daw to really open yourself, no? Simulan mo na yung paghakbang sa malawak na mundo mo para abutin yung pangarap mo. Alam ko marami kang tinatanong na ano ba talaga ang purpose ko? Ano ba talaga yung pupuntahan ko? Sigurado na ba ako dito? Narinig ko yung soul searching eh. You really need this soul searching para talagang ma-confirm mo sa sarili mo na this is what I want. Ito yung pupuntahan ko. Ito yung gagawin ko. Dito ako talaga nakatadhana. You need to really know that to yourself. So ngayon, narinig ko dito Capricorn, go for long walks sa beach o kaya sa bakasyon. Baka kailangan mo to para makapag-isip ka ng tama at mahanap mo talaga yung balak mong gawin na talagang bukal sa puso mo na gusto mong puntahan. Para mawala na rin yung pagkalito at saka maging confident ka na sa gagawin mo. Kasi hanggat litong-lito ka pa at hindi ka sure, parang nakita ko dito na hindi ka susubok eh. Hindi ka hahakbang eh. So now is the right time for you to really confirm to yourself na okay, balak ko talagang mag-nurse o kaya okay, balak ko talagang mag-abroad. Okay, balak ko na talagang umalis sa trabahong to. Parang ganon. You need to find that clarity in your mind na ready na ako. Okay? Hermit card. The World card. Yes, the world is waiting for you to achieve it. Okay? Sabi ko nga, parang nakakulong ka eh. Parang sinasarili mo lang eh. And wala ka pang lakas sa loob na lumaban talaga at kumawala dyan. Kaya importante talaga ngayon na alamin mo muna sa puso mo, ano ba talaga ang gusto ko. Kasi kapag nakapamili ka na at nilaban mo na ito, wala nang atrasan. You are now closing a past chapter and you are now turning a new chapter in your life, papasok ka na sa bagong portal, bagong level ng life mo. Kaya kung nasa next level ka na tapos hindi ka pa sure, sayang. Baka maantala ka. Kaya now, begin clarifying sa sarili mo kung ano ba talagang direksyon ng gusto mo para madali sa yung kumawala dyan at makapasok ka na sa mga balak mong puntahan. Okay? The world is also about mga biyahe. Ganon din si Chariot card, baka meron kang balak puntahan or balak lipatan, transition. Baka balak mong magbago ng buhay, magbago ng galawan. Panahon to para siguraduhin tama ang nasa isip mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sinasabi dito na yung Spirit Guides Capricorn na try pa tayo. Huwag tayo agad sumuko. Alam niya na for a very long time, pagod ka na. Maraming beses ka na nag-fail or na-disappoint o nasaktan at parang ayaw mo nang kumilos pa. Parang ayaw mo nang subukan pa. Dahil nga sobrang labo, dahil nga parang feeling mo lahat na ginawa mo pero wala pa din. Pero sabi dito, kailangan mo mag-transform. Meron kang dapat na kakaibang gagawin. A new strategy, a new plan para this time around, pag nag-try ka, sure ball na. Successful. Good ang outcome. So, sabi dito, panahon to for you to evaluate, Capricorn. Ano ba yung mga mali kong ginawa before? Bakit ako natalo doon? Bakit walang nangyari doon? Ano ba yung mali? Ano ba yung dapat kong i-improve sa sarili ko o sa ginagawa ko para totally makuha ko na siya? Sabi dito, transform. Meron kang dapat i-improve at bagong taktika na dapat mong gawin para mapanatag ka na at makuha mo na talaga yung hinihintay mo. Sabi dito, don't give up. Try pa ulit, subok pa tayo. Baka this time around panalo ka na this time, okay? So yun ang dapat mong gawin. The Nine of Wands, clarify natin. You have, tumilapon, kunin natin. The Empress card and the Three of Wands. Yes, dito, sabi na yung Spirit Guides, wag mo daw sukuan yung pagkakataon. Kaya-kaya mo pang mabuo or maipanganak or malikha
yung mga bagay na ginagawa mo. Ang kailangan lang dito, Capricorn, ay huwag kang tumayo lang dyan at naghihintay ng biyaya. Huwag kang maging patay-mali siya lang dyan and waiting for something to happen. Ikaw ang kailangan humakbang. Ikaw ang kailangan mag-explore, mag-expand, mag-grow para ito'y maganap. Yung abundance mo, abot kamay. Ang kailangan lang talaga natin ngayon mag-effort, huwag mag-quit, at maging handa na sumuong or mag-move forward sa katuparan nito. Okay? Important yan para sa'yo. In your near future, meron kang the Fool card. Si Fool card, in the near future, ang tabayanan mo, malapit lang to, na para bagang ready ka na humakbang sa bago. Maraming hindi sigurado, maraming unfamiliar things or unfamiliar journey, pero kitang-kita ko dito na, sabi mo, panahon na. Ready ka na mag-try ng mga bagong bagay na ikakaunlad mo. So, congrats and good luck sa mga bagong gagawin mo. Maaring magsisimula ka ng bagong negosyo o mag-aaral ulit or lilipat ka ng ibang bansa, ibang bahay, ibang lugar, kung saan lahat doon bago because ready ka na sa transformation ng life mo. At lahat ng questions mo in your past ay masasagot na parang, kaya pala walang pinatunguhan yon, kaya pala nangyari to. It's because ito pala yung dapat kong gawin soon. Okay? Clarify natin. The full cards being clarified by you have the Ten of Swords. Yes, pabangon ka na mula sa pinagdaanan mong mabigat. Nakita ko dito na sawang-sawa ka na sa lahat ng pain, suffering, or pagkalugmok mo noon. Either nawalan ka ng pera, or nalugi ka, or na-lay off ka, o nasaktan ka dahil iniwanan ka ni ganito. Pero panahon na to sabi mo, ayoko nang mag-dwell pa sa negativity, ayoko nang masaktan lagi, ayoko na ng gantong buhay, and ngayon parang binabago mo na siya. You're now trying something na medyo risky, pero alam ko mag-pay off soon para sa'yo. So, panahon talaga to para baguhin mo na ang buhay mo. Kung ano bang aspeto yan, halimbawa sa love life, sa trabaho, sa negosyo, sa career, kung ano man tong kinalulugmukan mo, na parang feeling mo, kailangan ng bumawi, kailangan ng bumangon. This is the right time for you to chase new things and open new possibility na ikakaangat mo. Okay? So, claim mo yan para sa'yo yan. In your challenge, meron kang break chains and have courage. Yes, magkaroon ka daw ngayon ng tapang at lakas ng loob na buwagin or sirain yung kadena ng paulit-ulit na pattern sa buhay mo. Example, you've been facing this problem on and on and on again for many, many years. Sa panahon talaga to para maging matapang ka na, ayoko na nito, baguhin ko na, I need growth, I need success, I need expansion, hindi ko na kaya tong paulit-ulit na ito. So, maging matapang ka ngayon na baguhin ang kwento ng buhay mo. Okay? In your challenge, meron kang the Ace of Wands. Yes, out with the old, in with the new. Meron kang bagong strategy, bagong plano or bagong buhay na pwede mong kunin, na pwede mong tahakin. Ang kulang lang sa iyo ngayong buwan na to, tapang at confidence. Alam mo, maraming mga plano sa buhay ang nasasayang dahil takot gawin or takot hakbangan. Ikaw, this month, yun ang problema mo. Yung tapang mo na suungin yung pagbabago sa'yo, yakapin yung mga chances na hindi mo dapat palagpasin, and maging excited ka sa mga opportunity or promising outcome na pwede mong gawin. So wag mong hayaan na malagpasan ka ng pagkakataon dahil lang sa takot mo at kawalan ng confidence. Your spirit guides are telling you to be brave enough to accept new things, to try new things, maging explorer ka naman, maging adventurous ka naman, para makita mo yung mga potential mong pwedeng kunin sa buhay. Okay? Clarify natin siya. You have the Five of Cups. Yes. Sabi dito, hanggat hindi mo daw kinakalimutan yung past, hanggat kumakapit ka pa rin sa mga nakaraan mo na dapat mo na talagang bitawan, layuan, putulin, mahihirapan kang i-accept tong bagong bagay.
So Capricorn, the challenge for you this month is to let go. Let go of what no longer is yours. Let go yung mga bagay na wala ka na talaga mapapala pa. At yakapin mo tong new adventure or new blessing na magdudulot sa'yo ng bagong-bagong buhay. So kumbaga, nasa kamay mo to ngayon. Are you ready to embrace new things? Or kontento ka na sa lumang buhay na walang kasiguraduhan? Okay? Time for you to think about that this time. In your fortune, meron kang impasse, reflect, and redirect your energy. Pag alam mong dead end na at wala ka ng patutunguhan pa dyan, lipat na tayo sa iba. Maghanap ka ng ibang paraan, redirect your plan, redirect your energy. Kung talagang malabo na at wala ka na makukuha. Panahon to talaga para kumilos ng pagbabago, para magkaroon talaga ng garantisadong outcome. Okay? You also have breaking trail. A breakthrough is at hand. Yes, talagang malapit ka na ng manalo sa isang laban. Kaya continue mo lang yan. Continue to fight with your intuition intact para alam mo yung dapat mong gawin forward. Okay? Malapit ka na makalagpas sa mahirap na parte ng inaasikaso mo. Kaya laban, laban, laban. In your fortune, you have the 10 of Pentacles. Napakaganda ng fortune area mo. It's raining blessing for you. Okay? Example, sa negosyo mo, ngayong buwan na to, biglang lalaki, nadami customers, o kaya sa iyong trabaho, tataas yung sweldo, o kaya permanent na siya for you. Some of you ay makakuha na ng retirement money, o kaya okay na yung binibiling lupa or binibentang bahay. This is all about you gaining something na pang long term. Gaining something na talagang tatagal sa buhay mo. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya din. Some of you are getting that job. Getting that talagang trabahong minimithi mo na alam mong permanente. Many of you ngayong buwan na ito, mapag-uusapan na rin pagdating sa mga mana. Nakita ko dito yung parang hatian ng mga properties or legal documents, something like that. At makukuha mo na yung para sa'yo. So congrats po. Settled na yan kumbaga. And ready ka nang tahakin yung new life mo na pang permanente. Okay? So congrats. Ngayong buwan na to, kikilos ka at iyayakapin mo yung isang bagay na magdudulot sa'yo ng long-term effect. So congrats for you. Clarify natin. Ayun, the Two of Pentacles, yes. Now, talagang you're making a choice. Meron kang pipiliin ng isang option. Meron kang pipiliin ng isang pagkakataon na magdudulot sa'yo ng pangmatagalang abundance. Example, you are choosing between this job or that job. Ngayon, that decision ay talagang dadalhin ka sa mas permanente at pangmatagalan. Example din, namimili ka ng dalawang magkaibang career path or dalawang magkaibang uri ng negosyo na gusto mong tahakin. No? So, importante ngayong buwan na to, Capricorn, yung decision mo. Because that decision will determine yung long-term financial aspect sa buhay mo. Example din, nag-decide ka na to leave a comfort zone na parang yes, play safe ako dito pero parang ready na ako tumulay sa bago o pumili ng bagong bagay at talaga namang it will give you in return a very abundant frequency. So congrats kung ano mang pipiliin mo ngayon, talaga namang uulanin ka ng pera this time. Congrats po. Claim mo yan para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang a time for healing. Panahon na daw po ito para maghilom ka sa mga past mo, no? Surrender mo na yung pain, embrace mo tong bagong bagay at wag sumuko kasi meron ka pang bagong chance, okay? You also have your commitment is being tested. Yes. Dito, kaya tinetest ka ng universe, try ka ng try, gawa ka ng gawa. It's because tinetest niya kung hanggang saan talaga ang kaya mong gawin para lang matupad yung gusto mo. You are now ready to step forward, kaya actionan. And para ma-create mo na yung abundance in your life. So hanggang saan ba ang kayang gawin ni Capricorn para magbago yung kwento ng buhay at magkaroon na ng kasaganahan para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang in your divine messages, meron kang 4 of Pentacles. Sabi dito, masyado kang, alam mo yung mahigpit ang hawak mo sa buhay mo
Ayaw mong gumalaw, ayaw mong kumilos because you're so afraid of failure, you're so afraid of the responsibility, kaya ayaw mo mag-try, ayaw mo sumubok. Sabi dito, let loose. Let loose of your grip, let loose of your fear, para mayakap mo na yung mga bagong adventure, makapagsimula ka na ng mga risks or new opportunity, at makalaban ka na. Hanggat takot kang gumalaw, walang mangyayari. If you want growth and stability, dapat ready kang mag-try ng bago. Okay? So, alpasan mo yung higpit ng hawak mo sa iyong sarili para makahinga ka at makapag-try ka ng kalayaan to do something better. The Four of Pentacles, the Ace of Wands. Dalawang beses tumabas si Ace of Wands. 1-1 is telling you talaga of new opportunity, new life, new beginning. Ano? So sabi dito, talagang bigyan mo ng tsansa yung plano mo. Bigyan mo ng tsansa yung naiisip mong opportunity na maaaring magpabago sa buhay mo. Kung takot-takot kang gumalaw, sayang to. 'Di ba? So, let loose. Give yourself the opportunity to gain something more in your life. At doon magsimulang magbago ang buhay mo. Okay? Chal, ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have egg. Success assured with good plans and hard work. Yes, ang tagumpay daw darating kapag meron kang matinong plano at paghihirapan mo siya. Okay? You also have bag, something important such as a new job or a raise. Kung meron kang minamanifest ngayon na bagong trabaho or aumento sa sahod, this is your sign. I-claim mo to para sa iyo yan. Another message, you have dog far away. A distant friend is thinking of you. Meron daw po kayong kaibigan na malayo sa'yo, iniisip ka niya, naku, tawagan mo siya, bonding time kayo. You have lightning, control your anger or you will be sorry. O sabi dito, kontrolin ang emosyon, huwag bigla-bigla sa sabog, relax ka lang, alam ko marami kang questions, marami kang frustrations. Let your emotions subside, isip ang pairalin mo. Okay? Ang outcome ni Capricorn for March 2026, patulay ng Abril, you have the Queen of Swords. Wow! You have King of Swords and Queen of Swords here. Pinapayuhan ka, Capricorn, kung meron kang lover, meron kang partner. Sabi dito, dapat daw tugma ang iyong mga desisyon. Pareho kayo. Kung ito man ay love or relationship, dapat daw malinaw sa inyo yung inyong ugnayan, malinaw ang inyong plano sa buhay together, at kailangan talagang magkasama kayo, magkaakibat kayo moving forward. Hindi pwedeng nagbabanggaan, kailangan tulungan. Okay? But for others po dyan na Capricorn, kayo po yung pinapayuhan talaga to make a decision moving forward. Kailangan malinaw sa'yo kung saan mo balak dalhin ang buhay mo for the next 5 years or 10 years. Okay? Kung ano yung mga pangit sa buhay mo na talagang hindi nakatulong or walang saysay, bitawan mo na yan. Learn to really be brave enough and speak up. Magsalita ka ha, kung anong gusto mo, kung anong ayaw mo, para malinaw ang direksyon. Wala nang labo, wala nang kalituhan. You need to be decisive this time at dapat alam mo kung anong gusto mo. Okay? Queen of Swords, clarify natin. The Hermit card. Dalawang beses lumabas si Hermit card. Talagang tinatawag ka to be sure of what your destined path is para sa buhay mo. Kailangan mahanap natin this time yung siguradong hakbang at saka siguradong purpose natin. Example, for the next 5 years, pangarap ko talagang mabuo na yung negosyo na yan. For the next 5 years, pangarap ko talagang makapunta na ng Canada. Ito talaga yung gustong-gusto mong maganap. Yun ang kailangan mong linawin sa isip mo at hakbangan forward. Mag-iisip ka ng mga potensyal na paraan para maabot siya at maganap. Kasi alam kong yun talaga ang gusto mo at yun yung purpose ng life mo moving forward. So this is all about you finding yourself and finding talaga kung ano yung bubuo sa buhay mo for the next 5 years. Okay? So panahon to start that and to begin that journey na malinaw at walang kalabuan. Okay? So Capricorn, yan po ang inyong March 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.